Selfie, sir. Go, one. Hindi ko nakita. Wala pa eh. Thank you. Hi, Manchi! Miss ko na kayo. Ikaw din, miss na namin. Alam mo ba? Tayo madami. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Alam mo ba bata? Alam mo ba pogi? Sandali lang po ha. Hindi natin mabibigyan. Kaya nga, hindi naman ano. Ay, ba yan? Ay!
20-20 lang. Tsaka. Ano yan? Okay. 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 Thank you. Good afternoon. Kasi awi na. Papasukin natin. Hi. Dapat ang halal ng bayan ay hindi lamang nararamdaman o nakikita ng pagkakrelasyon. Nandiyan na po ang ating medyo alikilo kami ito. Ang ating Yorme, Istobreno at Vice G at Yansa. At sa mga katangalan po ito, isang malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga, lalo higit ang aking naging kaagapay sa oras ng ating pangangailangan. Ang batang galing sa hirap, nagsumika. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Cabandos. Hi! Hello! Kumain na ba kayo lahat? Hindi naman. Kaya lang maya-maya naman away kayo ng mga asawa niyo. Kasi mag-alas 6 na wala pa nagsasaling sa bahay. But anyway, una, salamat sa Diyos. At nakarating kayo ng ligtas. Dahil gusto namin kayo makita sa Pinoy. Oo. Sana nakita ninyo yung buong Maynila. Every day, twice a day, District 1, 2, 3, 4, 5, 6, yung mga kasama natin kaagapay. Puno ang Pinoy. Alam ko naman at may kanya-kanya tayong dahilan. Maaaring iba sa inyo may trabaho, may gawain, emergency, may sakit, and so on and so forth. Kaya, pinilit namin na akatin pa rin yung iba nating mga kasama. Kitain pa rin natin sila at makausap pa rin at makapagbigay ng tagubilin sa susunod nating 68 days to go. 68 days to go na lang. Kaya, salamat sa inyo. At salamat din, kanina nga nabanggit ni Chi na ang kaagapay o para sa aming mga bagong miyembro, no? Alam niyo yung kaagapay, nagsimula yun. Actually, parang ganito lang karami yun nung araw. Kasya na yung buong distrito sa Tondo when we started it in District 1 in 1998. Then in 2007, lumawak na tayo at lumaki ng lumaki. We are now more than 50,000 strong kaagapay in the entire city of Tondo. Bakit tayo dumami? Siguro, sasabi natin na kahit papano naman, kayo, yung mga antigong kaagapay dito, na nakipaglaban sa akin ng kuya, yung poster niyo, pagkagising niyo sa labas ng bahay niyo, tinanggal na, naiinis kayo. Lahat ng hirap, parusa, no? Na dinaanan natin, ng mga laban natin nakaraan, pinaglaban niyo isang tao. Napanood niyo yung video. Worth it pa? Yes! Talaga. Worth it yung kuya niyo, yung pagod niyo, yung hirap niyong itaguyod at ipaglaban ang isang kandidato pinaniniwalaan ninyo na totoong maglilingkod sa ating lungsod. Worth it pa siya? Yes! Are you proud? Yes! Yes! So, may mukha kayong ibabalik sa inyong mga kaanak at kamag-anak at kapitbahay na nung araw na kinukumbisi nyo nung araw, lalo-lalo na noong 2019, mabigat ang kalaban natin noon. Napakahirap ng laban natin noong 2019. Dalawang higante yun na kalaban natin. Pero dahil sa inyo, dumami tayo at nagwagi tayo. At I hope, nandito ako sa harapan nyo ngayon, at least kahit paano,
Tangos ang inyong sasabihin. At tatanungin kayo, I hope I did not fail you. I hope na pagtagumpayan natin ang lahat ng pinangako natin sa taong bayan. In fact, noong 2019, ang hirap ko ng paniwalaan. Kasi lahat na pinapangako ko noong 2019 eh. Naalala nyo? Parang ang dami-dami kong kinukwento. Ano? After 3 years, despite kahit na may pandemya, nangyari lahat yung pinangako. So, babalik kayo ngayon sa inyong mga kaanak. Ilang araw, ilang gabi, simula ngayon, hanggang pagdating ang araw ng pag-uhukom. At least, meron kayo magagamit ng mga bagay na sa tingin ninyo, nagtotoo lahat ng ipinangako ni Isko para sa mamamayan ng lungsod ng Maynila. At bakit yun ikinukwento? Sapagkat, mga kaagapay, napapansin ko lately, lalong to papalapit ng papalapit. Dati, hapunan lang nila ako. Ngayon, agahan na nila ako, tanghalian na nila ako, hapunan na nila ako, ako papulutan sa iyo na. Nung mga kalaban natin, napansin nyo? Oh, tapos, napansin ninyo, kumukuha pa sila ng ibang taong hindi taga Maynila na para magsalita ng masasakit laban sa atin. Hindi naman taga Maynila. Pero magtataka ka. Di ba? Parang, hindi ko maintindihan. Ako lagi ko sinasabi ko sa kagat, hindi, mag-report na lang kayo kung ano ang ginawa ninyo sa tao sa lungsod ng Maynila. Bakit? Kandidato ko eh. Hindi ka aangat kapag inihila mo ang isang paa ng isang tao para ikaw naman ang umangat. Ayaw ko yun. O kaya kayo ginabanggit ko yan, dala na ipapaalala ko ulit sa mga antigo at sa mga bago. Manatili kayong mababa ang loob. Huwag kayong makikipag-away. Bakit? Kaya tayo sinisiraan ng kaliwat kanan, dati isa lang. Si Utang. Yung isa naman si Benta. Kaliwat kanan eh. Ako nga sabi ko sa inyo, pulutan nila eh. Kaya okay lang yun. Hindi naman ako sa politika eh. Okay lang yan. Pero, yun yung bagay na huwag natin papatulan. Bakit? Kasi yun ang gusto nilang conversation. Gusto nila, ubusin ninyo ang oras ninyo kakasagot sa kanila. Eh, matalino naman ang mga taga Maynila eh. O bakit? Ang tanong namin, nasaan kayo nung pandemya? Nung panahon na kailangan namin kayo? Ay, parang mga kabuti, nagsulputan na lang bigla ngayon. Noong madilim ang ating buhay, na parang bang wala ng liwanag na mararating. Sino ang kasama ng tagalungsod ng Maynila? 24 oras. In fact, marami sa inyo nakasubaybay. 3 months. Hindi ako umuwi ng bahay. Not a single night, not a single day. Dahil alumpihit ako, hindi ako mapakali. Paano ko itatawid yung gutom, yung takot, yung pagkakasakit ng 2 milyong bibig at mamamayan sa ating puso. At least, uwi kayo ngayon. Papalik kayo sa mga bahay ninyo. At least, matangos ang ilong ninyo, kayo na mga nangabuhay dito. Okay? Kasi iba yung namatay na eh. Hindi na natin sila magiging testigo. Kayo na ang testigo. Kayo na ang magpapatunay. Matangos ang ilong yung kaya nyo sabihin noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Matatalino mga taga-Maynila. Totoo lang. Ngayon, kung paano kung ginawa yun, hindi
Pwede makilala, pwede yung panila. Ito pamamala. Eh, ano sabi ko nga ano? Nakala niyo may sinabi ako sa Facebook live ko nung nagkakagulo ng tao, natatakot ng tao. Sabi ko, lolo ko, mga nanay, tatay, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-aalala. Pag ako wala nang maibebenta, nakita niyo itong relo na ito, itatatas ako ito kay tambunting makaraos lang tayo. I said that in a public video. Why? Kasi gusto mong i-assure yung mamamayan mo, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Ang pagiging mayor ay parang isang ama o isang ina. At ang anak mo ay 2 milyong mamamayan. Umaasa sa iyo. Tanong, taas ang kamay ng may anak nito. May ako. May pamilya. Ano, real talk. Kapag walang makakain ang pamilya niyo, gagawa niyo na marami. Talaga? O ba, na isusubo mo na lang, ibibigay mo. Tama? Kaya nga lahat ng cambio, lahat ng buwelta, inaabot mo eh. Tama mali? Nakita mo na yung nakaturban, ayan na si Bombay, pwede na bumatin. Tama mali? Mairaos lang. Maitawid lang. Tama mali? That's also being a mayor. Hiningi mo yan eh. Pahala ka eh. Pala desisyon ka eh. Gusto mo maging mayor, akalain mo ba magpapandemya? Ikaw ang humingi niya sa tao na mag-mayor ka. Hindi ibabalik mo sa tao, reklamo. Ang ibabalik mo sa tao, solusyon sa problema at katayuan ng iyong tao. Kaya itong laban natin, magaang tong laban natin. Bakit? Magre-report lang tayo sa taong bayan eh. Bakit naman ganyan? Siyempre, naniniwala ko, matatalino mga taga-Maynila. Hindi tayo makukuha sa dila-dilata lang. Sa bigas-bigas lang. Ako naman, ang payo ko, pag nadapuan kayo nun, kalamitin nyo, sayang din yung basahin din. Sayang! Tirahin na tirahin. Pero naman ng taong bayan yun eh. Totoo lang. Sayang din naman. Kung maka 5 kilo ka, di pa mga 3 araw, 4 na araw na yun. Tama ba? Kaya ako, huwag tayong maninira. Huwag tayong makikipag-away. Magpakababang loob kayo. Katulad ng dati pa. Kasi habang kayo nagpapakababang loob, pinapahaba nyo naman ang kamay nyo. Akapin ninyo ang kaya nyo akapin. Sabi nga sa mag-asawa, pag bagong kasalan, sabi, humayo kayo at magparami. Tama ba? Hindi naman ha? Nagkasama. Kaya tayo, nandun tayo. We can stay humble. Always humble. May takot sa Diyos, may paggalang sa kapwa. Pero we have to be firm. Katulad natin, pagdating sa partikular na problema ng tao, matigas ako. Hindi ako bibigay. Kahit kakampi kong politiko, pag mali siya, at maapekto ng tao, nilalabanan ko. Bakit? Firm ako dun yun. But we can still stay humble. Bakit? Anumang tigas ng bulalo, lalambot din yun. Kaya yung mga kaanak nyo, yung mga mahal nyo sa buhay, mga kaibigan, kaklase, kausapin, magparami tayo. Ipapaliwanag natin yung dividendaso. Bakit? Kasi tayo may prueba. Tama ba? Di ba sa karera? Ano tinitingnan sa dividendaso? Yung loob, yung prueba. Iyan dami natin resibo. At iyan, hindi lang sa picture, hindi lang sa video. Naramdaman ng tao. Imagine mo, sa buong Pilipinas, lockdown, ang Maynila, may eskwela. Bakit?
naka-tablet ang estudyante. At walang tosgas ang magulang. Bakit? Kasama na internet dun eh. Tama mali? Teacher, naka-laptop. Wala rin tosgas. Oh, meron din siyang libre internet galing sa Google. Tama mali? 8 buwan, kumain tayo. Hindi pa nga nauubos yung food box, dumarating na naman yung isang food box. Kaya nga iba, online sale na. Ito naman. Nakikita ko sa Facebook eh. Kasi sobra na eh. Gusto niya na gawin Shopee eh. Ako, okay lang yun. Binigay ko na sa iyo eh. Kung i-abiligan mo, gusto mo gawin cash, dahil nagpupula na rin yung ihi mo, dahil kung sa bilis mo. Okay lang sa akin. Tama na eh. Walang bakuna sa buong Pilipinas. Sa Maynila, nagbabakunahan 24 oras. Ang testing, ang mahal-mahal sa Maynila, 5-5. Ang gamot, tayo pa hinihingan. Ay, ako naging kabisado ko yung mga pangalan. Ang hirap din kasi yung mga pangalan yan. Remdesivir, tocilizumab, molnupiravir. Ang dami dito. Ang alam, kahit bilyonaryo, I'm telling you straight, kahit bilyonaryo, hindi makabili. Bakit? Wala siyang access. Pero Luzon ng Maynila, mabilidad, naka-access. Dang-dang, mabuhay lang. O habang nangyayari ang pandemya, okay, tinatayo. O tingnan, ito, maganda to. Timing na timing, 2 araw ka lang, sariwang-sariwa na. Sino makapag-iisip na darating ang araw painit ng painit? Ang tanong. Noong araw, kinakancel ang eskwelahan dahil may ulan. Tama mali? Ngayon, kinakancel ang eskwelahan dahil mainit. Tama mali? Ibig sabihin, palala ng palala ang ating kapaligiran at pahirap ng pahirap sa mamamayan. Tama mali? Akalain mo, 4 na eskwelahan, 10-story, fully air-conditioned public school na gawa ng pandemya. Na siya naman palang bagay na sasagot at tutukoy sa future situation. Imagine mo, yung ginawa ko daw sobra-sobra. Ano raw, masyado daw malaki, masyado daw ano. Anong gusto nila? Mema? May masabi lang? May magawa lang? Ito, ang problema nga dyan, actually, 4 na eskwela na yan. Ang problema nga dyan, yung magulang. Kaya kaka-problema. Nangihingi ng jacket yung mga. But, kidding aside, tingnan niyo the vision, the foresight of your leader. Who would thought that giving such good environment in the classroom will be a must today? Magiging kakailanganin dati parang luho. Ngayon pala, kakailanganin na siya. It's now a must. Why? Kung nakita yung heat index, pwede ka na magprito ng itlog sa kalsada. Tama ba rin? So what more we can do in the future? Diba? So, marami kayong maikukwento. Kaya, hindi natin kailangan sagutin yung gusto nilang conversation. Kasi, mansinin ninyo, hindi ko alam, yung iba sa inyo dito nakarating na doon sa patawag nila. Tanong ninyo, tingnan nyo, ano sinabi? Si ganito, si ganyan, si ganito, si ganito. Pero wala kayo narinig na programa. Makarinig ba sila ng programa? Walang kwento. Alam mo bakit? Walang kwenta eh. Tayo, maraming kwento, kaya equals to kwenta. Kasi tayo nung dati, yung suma. Yung sinuma mo, equals to responsibilidad, hiningi mo. Binigay ng tao. May mandato ka. Ginagawa mo ba ang tungkulin mo sa taong bayan? Yun ang itatanong ng tao.
ano ang ginawa mo sa amin? Eh tayo na may pandemya pa. Nakaraos pa. Ayun, puro sila utang. Hindi naman bago yung utang na yun eh. Luma na yan eh. Bakit? Bago pa sila mag-mayor, nandiyan na yung utang eh. Eh bakit nung araw gusto mo maging mayor? Eh alam mo namang may utang. Nung sinisingil ka na ng taong bayan kung ano ginawa mo, ang sinisi mo may utang. Hindi, totoo. Real talk, di ba? O tapos ito maganda, cutting ribbon. Sila daw may gawa. Pero yung pinambayad doon, utang, kasalanan ko. Tapos inyo, sabi ko na eh, matalino mga taga-Maynila. Hindi mo talaga matutulong sa mga taga-Maynila. Oh, pero ito, moving on. Basta kayo, makapatuloy. Hindi mangaway. Huwag nyo silang tularan. Una-una, yung boto mo ay pareho lang ng boto niya. So pag alam mo yun sa sarili mo, kaya mo siyang bigyan ng pahalaga. Kasi ang bilang ng boto mo isa, ang bilang ng boto niya isa. Pantay na kayo. Niloy paramdam sa akin yung pagpapahalaga. Pag kinakausap mo ang asawa mo, kinakausap mo ang anak mo, ang pamilya mo, o pagkatapos mo sa loob ng bahay, pag nangwakali, yung kapitbahay mo si Marquez. O sabi mo, o pagkatapos si Marquez, yung sa kanan, si Dolitz. Tol, anong latest? Kumbaga, dadami tayo kung ang ipinakikita ninyo ay paggalang sa kapwa mamamayan at kababaan. Ayun, tatanungin ko lang, survey lang. Hindi ko mo kayo kagapay. Tatanungin ko kayo bilang mamamayan. Napapansin niyo ba? Yung napapansin mo din na dumudugyot ulit ang bayan. So, nung panahon ko ba luminis? Umayos? Thank you very much. Pangalawang survey. Lately, kinakabahan ba kayong maglakad ng madaling araw ng isa? Bakit? Naglimasi ko naman ng mga tulongges. Tungko ka na naman ng tulongges yun. Sa Arte, Rabang, Waluna, Abad Santos. Pati nanay, kinakabahan. Bakit? Pagpasok sa eskwela yung anak niya, hindi niya alam. Baka mamaya, buti sana kung nakalawit lang yung cellphone. Yung cellphone, pwede lang ipangutang mo dito sa bumbay. Yung mamaya, madisgrasya na. Tama mali. So, may taputuloy tayo dahil napapabayaan ng disorder situation sa Maynila. Yung ba nararamdaman natin? Naalala niyo ba nung panahon ko, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila. Noong araw, ang Maynila parang J-May, Master Showman. Wala. Totoo naman. Bakit? Kasi gusto ko iparamdam, mapamahirap ka, mapamayaman ka, habang natutulog ka, at hindi malapit na sa purgatorio, sa lalim ng tulog mo, panatag na panatag ka, the back of your mind, ang nasa isip mo habang nasa loob ka ng bahay, ay hindi, may gobyerno pa sa lungsod ng Maynila, sa kalsada namin. Tama mali? Gusto niyo bang ibalik yun? Pangatlo, so kalinisan, kaayusan at kapanatagan. Gusto niyo ba ulit magkaroon ng opportunity of growth ang Maynila? Tayo yumabong ulit. Bumalik ulit ang tiwala ng mga negosyante. Eh bakit mahalaga yun? Una, trabaho. Pangalawa, buwis. Tama mali? Gusto niyo maibalik yun? Nakita niyo kahit iba't ibang bahagi ng mundo. Kahit mga ambasador, kinilala ang Maynila sa bilis ng paglago. When I became mayor, nung binoto niyo ako mayor noon, noong 2019, out of 17, number 16 ang Maynila. Bago ko umalis, number 3 ang Maynila. Ang gawin nyo, siya sa ating ninyo yung kiniklaim ko. Bakit? Tayo yun, yung mga batang Maynila tayo. Now we are number
Out of 17, we are now number 17. Talo pa tayo ng Bateros sa economic growth. So, ano ibig sabihin? So, yung kadugyutan, yung kriminalidad, masama pala talagang epekto sa hanap buhay ng tao. Una, sa damdamin ng tao. Sa mata ng tao. Siyempre, kung nakikita mo ng mga dugyot, puro bahan nila tibag, Naibubuisit ang tao. Nakukonsumihan tao. Tapos wala kang kapanatagan, naiinis ang tao, natatakot ang tao. Anong sa tingin yung isipin ng mga negosyante? Aalis ng Maynila. Tama mali? O tayo nung siyempre, magkakabrad na tayo ngayon. Walang negosyo, walang trabaho, equals to tambay. Nyanyaga ka naman sa kanda, pre, Amines. Dito to. Ako yung binibiro-biro ko yan, pero sa totoo, yan ang epekto. Kapag ang pamahalaan, hindi tao wala tayong panira. Basta, pamahalaan. Pag ang pamahalaan, hindi nagtatrabaho. Pag ang pamahalaan, hindi nagpa-function properly. Kapag ang pamahalaan, hindi nagpa-function efficiently, ang resulta, decline. Decline. At yung pag-decline, unti-unti yan mararamdaman ng tao. Tatama yan sa tao. Kaya ngayon, gusto nyo bang ibalik ang sigla ng Maynila? Yes! Ano? Handa na ba kayo? Yes! 6 days to go. Handa na kayo? Yes! Handa na kayong ibalik ang kalinisan at kaaliwasan ng lungsod ng Maynila? Yes! Handa na ba kayong ibalik natin at maibalik sa taong bayan ang kapanatagan ng pamumuhay sa Maynila? Yes! Handa na ba kayong magkaroon ng oportunidad at makilala muli ng Maynila ay window of opportunity for every citizen in the city of Manila? Yes! Then, sabay-sabay tayo. Magtulungan tayong lahat. Tulungan nyo kami. Sama-sama, huwag kayong maghahalo ng iba. Dahil ang ibinibigay ko sa inyo, pakpit na. Pag inalis yung kalabasa dyan, hindi na pakpit dyan. Tama mali? Oh, pag inalis yung isang kulay dyan, sitaw, hindi na yung pakpit. Oh, tama mali? Herman, nagawa niyo na ito dati. Nagawa niyo na ito dati. Bakit? Tingnan ninyo. Una, sa Tondo, sa District 1. Nag-produce ang isang konsihal, ang Kagapay. Up na, Chef. O sumunod, ang Kagapay, lumawak sa Maynila. 36 councilors out of 36 nanalo dahil sa tulong niya. 8, 0 ang kalaban. Sumunod, nakapag-produce kayo ng maraming congressman. Yung isa niyan, nakaupo rito sa District 2. Tinulungan niya yun. Marami sa inyo yung dinoto yun. Bakit? Yun yung napag-desisyon na ng Kaagapay nung nakaraan eh. Tama mali? O yun yung sinasabi ni Carlo kanina. Totoo naman. Uy, hindi naman tayo nagkukubli. Ano? Tumulong ba tayo sa kanya? Yes. Thank you very much. Nakatulong tayo sa kanya sa katagumpayan ng karera niya. Tama mali? Kung ngayon, tumigas ang liig nila. O, hindi naman natin pagkatao yun. Di ba? Pagkatao naman nila ang sinusukat ng mamamayan. Tama mali? Nung sila tinulungan ninyo at hindi na lumingon dahil tumigas ang liig, okay lang yun. Mag-move on tayo sa buhay. Tama mali? Eh, talagang ganun. Hindi naman lahat ng tao tinutulungan mo ay lilingunin ka. Para huwag na sa mga loob natin, uy mo, para nung araw, yung first boyfriend mo, o second boyfriend mo, o second girlfriend mo, hiniwalayan ka. Dali mo ngayon, may asawa ka na. Diba? Nakamubot ka eh. Nakasurvive ka. Ganon din tayo. Ngayon, basta tayo, matangos ang ilong natin lahat, natulungan natin siya. Yun naman yun. O that is period. Now, we move on with our lives. Yung tinalo natin dati, dahil sa inyo na ipanalo natin yung dati natin kasama, o
O baka ngayon kaya nyo nang ipanalo si Carlo Lopez. Kayo ang naglagay. Kayo rin ang mag-aalis. Tama ba? Walang bait. Walang kalira. Walang sisi. Walang ganun. Kaya ako, ang dami ko ng pakokang. Ang daming beses ko na nadapa sa buhay. Ibig sabihin, yan ang bakas ng leksyon ng buhay. Hindi yung ilang beses kang nadapa. Hindi yan ang mahalaga. Ang mahalaga, ilang beses kang kumangon. Exactly. Yung pagbangon mo ang bilangin mo. Huwag mong bilangin yung pagkakadapa. Dahil yun, mas magandang atmosphere ng buhay mo. Yung aura ng buhay mo. Kasi doon, marami lang ipagpapasalamat sa Diyos. Kapag yun ang nakita. Pwede ba? Total, nandiyan yan. Pwede ba? Ang gawin natin congressman sa takdang panahon, sa araw ng pag-uuko, kayo ang husgado. Pwede ba natin ibalik si Congressman Carlo Lopez? Ang nagawa niyo na, 6 na congressman. 6 ang congressman sa Maynila. Ito pa maganda. 2 vice mayor na rin ang na-produce niyo. 3 na actually. 3 na. Di ba ko po ngayon? Tinulungan niyo rin yun eh. Tama mali? O sino-sino mga tinulungan yung vice mayor? Ako. Dahil sa inyo, naging vice mayor. Tama mali? At saka yung isa. Tama naman. Tinulungan niyo ba? Tulungan ba natin? Good for her. Nanalo siya. Tama mali? Sabi sa inyo, wala tayong bait eh. Walang bitterness dito talaga. O, nakagawa na kayo. 3 na. Ang nagawa ninyo, vice mayor. O pwede ba? Gawa tayo ng record ulit. Pang-4 na ipuproduce sa kaagapay na vice mayor. Ching Atienza. Pwede ba? May asin naman eh. Mukha lang yan 19. Naintindihan nyo na yun. Ako rin sa uwi. Ay, siya raw eh, graduate ng last. Sosyal. Dahil ko naman siya. Ako'y graduate ng Ateneo. Oh, Ateneo de Tondo. Tondo High School. But siya graduate ng political science. She knows the job. Plus the fact that yung tatay niya, dating vice mayor, alam niya, she knows how to be presiding officer of the city council of. Tama, no? Kaso? Magaang? Magaang ibenta? Alam niyo bakit? Alam mo pinakamahirap sa isang produkto, pag ang naglaban, Pepsodent at Colgate. Yung kandidato natin, Colgate. Tama mali? See? Mas madaling ibenta. O, nandito naman, yung ating mga your messages. Ito nga pala, pasimplihin natin pagdating ng takdang oras, yung kampanya at pakinggan. Simple lang, your Miss Choice Street. Yun lang, hanapin lang natin, your Miss Choice. Para madali. Oh, kasi, pag your Miss Choice, yun yan eh. Pag your Miss Choice, dalawa lang kasi naman pagpipilian ninyo eh. Your Miss Choice, matamis. Yung kabila, Ladies Choice. Wala na ako sinabi, kayo may sinabi. Ayaw ko ng palira eh. Parang umasim ang mga mukha na. Totoo naman. Yun, totoo naman. Oh. Your Miss Choice na tayo straight. Andi dito, Nico Evangelista. Romel Miranda. Polong C. Awi Sia. Dami talagang kamag-anak nila. Puro kamag-anak. Oh, tsaka si Robbie Ong. Oh, may nilakan siya. At siyempre, ang laging nangongona sa District 2. Ito naman eh. Ano Tagalog na number 1?
Nangongona. Tama? Masipag ka lang. Kabats ko to eh. Batch 98 kami. No, ang ating ko siya, Edward pa. Kompleto na tayo. Tapos na. Uwi mo. Hindi kasi, panatag naman ang kalooban ko eh. Bakit? Akala nyo naniwala kayo sa akin? Ginawa nyo akong mayor? Kung ikukumpara doon sa mga naging katunggali ko, mabibigat yun ha. Uy, in fairness man, malangit tawa kaluluwa, yung mayor niyo. Oh, mabigat ng laban. Yung isa naman, si Joseph Estrada, dating president. Pero yung uhugin, yung kinampanya niyo, awang ng Diyos, nagtagumpay ka. Pero at the end of the day, yung tagumpay, days of the past. Ang tanong, yung resulta, nagtrabaho ka, naglingkod ba, naging tapat ba sa kanyang tungkulin? Ayos na ako doon. Dalawang mayor na. Gawin natin, 3 mayor na. Ang introduce nyo, babalik na ba tayo? Survey lang. Ano lang, kakatuwaan lang. Hindi naman to, tapatin nyo lang ako. Anong feel ninyo sa barangay nyo? Mananalo tayo? Yes! Talaga? Yes! Mahal tayo ng mga kapitbahay? Yes! Yung mga kilala? Yes! Hindi napipil nyo ba yun? Hindi, konting tiisa lang. Like pa na. Like pa na tayo sa Gedli. Ako basta ako, I always trust you. I always believe in you. Kaya nga kinakausap ko, sabi ko, alam mo, yung mga kagapay ko, nag-aabono pa sa akin yan araw. Totoo naman. Marami yan, gumawa pa na sarili lang poster, sarili lang t-shirt, pamasahin nila. Ang tinitira lang namin ito, tinapayan. Nagkatalo kami sa tinapayan. Pero, hindi ko kayo. Yun ang backbone of my success in politics. Kayo yun. Kaya, kung nagawa nyo dati, rehearsal lang to. Uulitin lang natin. Inupo natin sila, tayo rin ang mag-aalis sa kanila. So, uwi kayo, umayo kayo, at magparami. Magpakababang loob kayo, huwag kayong maninira, huwag kayong makikipag-away, but you have to be firm. Kasi yung matigas, buo ang loob, ang damdamin mo sa paniwala na ang inyong kandidato ay may preba, may resibo, may nangyari, may naganap at pinakinabangan ng lungsod ng Maynila at ng mamamayan nito. Mano pa sa kasagsagan ng kadiliman ng buhay namin. Daman namin na may gobyerno sa lungsod ng Maynila. At samahan nyo kami, together, we can make Manila great again. Mag-ingat kayo at pagpanahin nawa kayo ng buong magapat. Magandang gabi, Manila! And first, thank you. Maraming salamat po muli palapakan natin. Your praise, Comrade Romagoso Advice, Mayor G. Atienza. At dating po ng ating po mga Yorgos Choice sa pagwala po ng ating legal family, Congressman Carlo Lopez. At ating po mga konsehal, Councilor Nico Evangelista, Councilor Romel Colonel Miranda, Councilor Bolong C, Councilor Awi Sia, Councilor Edward Tan, at Councilor Robbie O. Muli po mga kagapay, isang malakas na balakpakan naman po para sa ating mga Yorgos Choice! Naman po mga kaagapay, tayo po ay manatili lamang po na pong nakaupo sa ating pong mga upuan at gagawin po natin ang isang maayos, organisado at may sistemang paglabas. Gagawin po natin ito ng isang mabilis lamang po pero maayos at maingat. Manatili lamang po na po hindi tayo nakaupo sa ating pong mga upuan at hayaan po natin ang ating pong mga staff mula po sa pilihin ngayon. Miss Comrade Romagoso ang siya mag-a-assist sa atin sa isang maingat na paglabas. Muli po, mga minamahal po namin kaagapay ng Distrito 2,
Sabay-sabay po natin muling ibalik ang sigla at liwanag ng ating minamahal na lungsod. Siyempre po, sa lahat po ng ating po mga kaagapay, pakiingatan lamang po ang inyong po mga wristband na nakakabit po sa inyong mga kamay. At maya-maya po ay lalatigan po tayo ng ating po mga staff para po i-assist kayo sa isang maayos at organisadong paglabas. Kaya po gagawin po natin ang roll.